Nagsagawa ng public consultation ng MMDA sa motorcycle community hinggil sa ilang polisiya gaya ng No Contact Apprehension Program. Ipinagmalaki naman ng ahensya na bumaba ang bilang ng mga naitatalang paglabag sa trapiko simula nang muli itong ipatupad. Si Bernard Ferrer sa Sentro ng Balita, live. Angelique, nagsagawa nga ng public consultation ang MMDA kasama ang motorcycle community kaugnay ng muling pagpapatupad ng NCAP. Sa nasabing public consultation, inilatag din ng MMDA ang ilang opsyon sa mga lanes sa Commonwealth Avenue sa Quezon City, kabilang dyan ang motorcycle lane at ang bike lane. Bumaba ang bilang ng mga naitatalang paglabag sa batas sa trapiko simula nang muling ipatupad ang No Contact Apprehension Policy o NCAP. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority MMDA, mula sa 391,117 violations noong 2023 at 296,333 noong 2024. Matapos masuspindi ang NCAP noong August 2022, umabot na lamang sa 40,230 violations ang naitala nitong Abril 2025. Bukod dito, tumaas ng 18% ang average travel speed sa mga paunang kalsada habang nabawasan din ang mga insidente ng banggaan sa loob lamang ng isang linggo matapos ang muling pagpapatupad ng programa. Ibinahagi rin ng MMDA ang ilang panukalang pagbabago sa mga lanes sa Commonwealth Avenue, lalo na para sa mga motorsiklo. Ang proposal number 1 ay ang bawasan ng lapad ng kasalukuyang bike lane upang mabigyan ng karagdagang espasyo para sa mga motorcycle lane. Ang proposal 2 naman ay ang bawasan ng bike lane at ilipat ang ika-4 na private vehicle lane mula sa MRT7 alignment sa kanan katabi ng PUV lane. Ang Proposal 3 ay tanggalin ang bike lane upang ibigay ang buong espasyo para sa motorcycle lane na maaaring makaapekto naman sa daloy ng trapiko. Ang Proposal 4 ay ang i-reconfigurate ang bike lane at gawing dedicated lane para sa motorcycle, taxi at kahalintulad na sasakyan. Ayon sa MMDA, lahat ng panukala ay base sa datos at pag-aaral. Tiniyak din ng ahensya na magiging transparent ang proseso at magkakaroon ng mga konsultasyon sa mga stakeholders kabilang sa mga nagbebisikleta. Nagkaroon din ng bukas na diskusyon ukol naman sa mga 400cc na motorcycle kung saan dapat ba silang isama sa mga big bike category o hiwalay. Tiniyak ni MMDA Chairman Romando Don Artes na patas ang pagpapatupad ng NCAP at may manual review sa bawat violation na naitatala sa pamamagitan ng Artificial Intelligence o AI. Dagdag pa ni Chairman Artes, may ipagpulong ang MMDA sa Quezon City LGU at DOTR upang talakayin ang ideya ng shared bike lane. Magsasagawa rin ng konsultasyon sa mga grupo ng siklista at kasalukuyang inaayos na ang mga nawawalang markings ng motorsiklo o motorcycle lanes. Bilang bahagi naman ng reforma ay minungkahi rin ni Chairman Artes ang community service bilang alternatibo sa mga multa para sa mga traffic violators. Angelique, balikan ko lang yung mga mungkahi or opsyon sa lane sa Commonwealth Avenue. Isa sa naging katanungan ko kanina at naging tugon din ni Chairman Artes, yung pagkakaroon nila ng dialogo naman sa DOTR at Quezon City LGU para sa mungkahing hatiin ang bike lane para makadaan din dito yung mga nagmomotorsiklo, pero kanila rin itong ikukonsulta din sa mga nagbibisikleta para marinig din yung panig ng mga siklista ukol sa nasabing mungkahi para mabawasan din yung pagsisikip sa motorcycle lane sa Commonwealth Avenue dahil pa rin sa istriktong pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Balik sa iyo, Angelique. Alright, maraming salamat, Bernard Ferrer.